Si Jesus po ang tunay na sundo. Kasi ang Kristiyano, sabi ko nga po, pag namamatay, hindi po siya namamatay. Ang tawag, hindi namamatay, kundi natutulog. The Bible clearly states that in the case of Lazarus, remember, the Lord Jesus told His disciples, sabi niya, pupunta tayo kay Lazarus kasi natutulog siya. Ay, kung natutulog siya, edi gagaling siya, Panginoon. Sabi naman mga disipulos. Then Jesus plainly told them, Lazarus is dead. Pero ano to? Bakit sinasabi ng Lord? Natutulog siya at gigisingin ko siya. Okay. Alam niyo po ba kung bakit? Kasi pag namamatay ang isang believer, ang tawag doon natutulog. Kasi pag natutulog, hindi ba sarap matulog? Tignan po niyong mabuti yan. Ngayon, pag namamatay po ang believer, talagang namamatay ang tawag. At namatay siya, ganon. Ang revelation na ito, dumating lang po nung dumating na si Jesus Christ. Diba? Kasi tignan nyo sa Old Testament, may mga binanggit na mga alam natin mga saved na tao like Moses, Samson, pero ang banggit sa kamatayan nila namatay Diba? Ibig ba sabihin, hindi sila saved? Hindi. Kaya lang yung revelation ng natutulog lang ang patay na Kristiyano, nung dumating na si Jesus. Dahil siya mismo nagbubulalas niyan Siya mismo nagsasabi niyan. Diba? Siya nagsabi. Okay. At ang maganda pa nito, kung tayo ay pinetch na ni Jesus, sinundo na niya tayo. Pag namamatay ang isang mananampalataya ngayong church age, ako naniniwala po ako in spirit and in truth na igra-grand tour niya sa langit itong mga kaluluwa o mga spirit na mga namatay na born again. Then sa langit, hihintayin nila yung pagbabalik ng kanilang kaluluwa doon sa kanilang mga katawan kung saan sila inilibing, i-cremate, or kahit saan pa. That's not a big problem to the Lord Jesus. Jesus is God. He's the creator of the universe. Kaya niyang papuntahin muli doon yung mga kaluluwa. Mabubuo muli. Then, that's the glorified body. Diba? So, ang mga pangyayari pong ganyan ay talagang nasa Biblia pong talaga. I-analyze lang ho natin mabuti. At matanggal yung fear, matanggal yung mga takot sa kamatayan. Kasi nakalagay din po sa book of Hebrews yata, if I'm not mistaken. Sabi, yung mga may takot sa kamatayan, pinalaya niya. Si Jesus po yun, yung nagpalayang yan. Kasi namatay siya sa cross. Dinipit niya ang death. Lalo na ngayon, malapit na naman ang Halloween. Marami na namang katatakutan, mga ganyan. Pero alam niyo po ba, the power of the enemy has been defeated 2,000 years ago. The cross of Calvary. Okay? So, wag tayong matakot kahit anong sabihin ng mga kaaway, kahit anong sabihin ng mga hindi mananampalataya, isusumpa ka man nila. Sinusumpa kita, maggagapang ka sa hirap, ginaganong kanila, believer ka. Yung sumpa nila sa iyo, babalik sa kanila. Parang bolang tatalbog, bug, tsuk, balik sa kanila. Diba? Kasi walang tusumpa ang tatalab sa isang believer. Galatia 2:20. Pakibasa. Sabi ko dati Galatia 3:20. Nagkamali po ako. Galatia 2:20 pala yun. Na lahat ng sumpa, lahat ng hindi maganda sa tao, lahat ng hindi maganda sa mga tao, kinuha na ni Jesus sa kanyang sarili. Kaya kung sino man mananampalataya sa kanya at magiging believer niya, hindi natatalaban ng sumpa kahit kailan. Diba? Maganda maging believer kasi dito sa lupa, alam mo, may kapanatagan ka na ng loob, ligtas ka na, saved ka na. Diba? Hindi ka natatalaban ng anumang sumpa. Pag pumanaw ka, namatay ka, siyempre sa alam ng mundo po, namatay, diretso ka pa sa langit, makakasama pa natin si Jesus at igra-grand tour pa niya tayo sa heaven. Ayaw mo nun, saan ka pa, di ba? Having my coffee habang nagblab-blab. Yun, so, ang isang believer po ang pinakamagandang pwedeng maging sa isang tao sa mundo. Yung makakilala sa Lord. Marami na po ako nakilala dati ng mga taong hindi maganda ang lakad sa buhay, ang tuntunin sa buhay. Na makilala si Lord Jesus, nagbago ang lahat. Marami na siyang nadadalang kaluluwa sa Lord. Marami siyang nadadalang mga naliligaw ng landas na kaluluwa na ibabalik sa Panginoon. So, ginagamit talaga tayo mga mananampalataya. Amen. Kaya, ibang klase ang pag-istima ni Jesus sa kanyang mga believers. Tandaan nyo, bilang mga believers si Jesus, tayo ang kanyang apple of the eye dito sa mundo. Tayo ang kanyang priority. Tayo ang kanyang special possession. Marami pong salamat. Good morning and bye-bye.